Thank you. God bless you, everyone. Hi to our friends from Palayan City, Cabanatuan, and even from Caloocan City. Tulungan tayo ng Panginoon. No? Kung makakarinig po kayo ng mga kwento rito and you feel irked and irritated, papatawarin niyo po kami kasi po we are really creating something. We have a vision. We are creating an army for the Lord. And so we are really inviting everyone to be part of that in these last days, and how we wanted that everyone will be part of it. No one lagging behind. Amen? Amen. Let's get excited. Tayo po tayong lahat. We will pursue our studies on the vision and voices, and this is the second of the series. And let's have this reading together. Together, go! Habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan, para mong sinisipa ang matulis na bagay." At itanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, magpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng panampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos." Amen. You may all be seated. Antindi ho pala ng mission natin, no? Ha? Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, ibabalik sa Diyos. What a mission. You don't have any inkling what's going on with your neighbors, what's happening to the world today. But right now, our concern is what's happening in our hearts. Kaya po, hinihikayat ang bawat isa na maging sensitibo sa galaw ng Diyos sa panahong ito, lalong-lalo na. Sapagkat malapit na po ang dalawang bagay. Una po, ang paghahayag ng Antikristo, whoever he is already alive and active in our time. And so he would say through the voices of government, legislation, they would stay home. Ha? Ingat po kayo mabuti. Now, eto na po. Vision has been defined. Nakakita na po ba kayo ng pangitain uli? Nanaginip na po kayo uli? Hindi pa, no? Masyado kayong hindi na natutulog. They said that it's the state of being able to see, the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Dalawa po kasi yung isip natin. One is logic. When we think, we rationalize, and we make decisions out of what we've thought. The other one is the power of imaginations. That's a gift from God. Yung ba pagpikit ng mata mo, nakita mo, etong business ka. Bibili ko ng farm. I will engage with these people. In the spiritual realm, God will use that side of your brain too, so that we will connect to what He wanted. It is the sensitivity to where God is leading your life personally and corporately. Amen? Now, meron lang mga distractions, ano? Kaya minsan hindi mo madinig yung tinig ni Lord. By the way, dalawa po ito, ha? Voices and visions.
Nung pong naglalakad si Saulo, hinahanting niya na po yung mga alagad ng daan, the followers of the way. He was surprised kasi po, he saw a vision and he heard a voice. Can you say those words with me? Voices? Visions. All right? It happened before the scripture was written because he is the man in which about 3/4 of the New Testament was written. Ang tawag po ron, the epistles. Sa young people, ang tawag daw sa epistles is the wife of the apostles. So, these are some of the signs that we are wanting. Pero dahil nasa atin na po ang Bible, we wanted to hear God's voice while we are reflecting, or when you go to church, you hear the prompting of the Holy Spirit when you're listening to a message just like this. Amen? So don't go home without a take home. Make sure you bring home a message from God. This is God wanted me to do within the week, within the month, within my lifetime. Don't quit listening to God. Do not quit seeing from God. Ba't po kasama ang vision? Sabi po kasi ng Bible, sabi po ni Jesus when He was here, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So the vision of God is something that would also be for us, for the church. And so nagtataka ka, ba't yung anak mo, ang daming kinukwento, ang daming nakikita, ikaw, wala. Because you just been distracted. Let me give you some examples of distractions. Si Adam and Eve po in their earlier part of their life, bigla pong nag-enjoy po sila sa paradise, all of a sudden nagtago sila at naghanap ng mga madadamit. Okay? Nung sabi ni Lord, asan ba kayo? Ba't di ko kayo makita? Time for fellowship. Sumagot po sila ng ganito, natakot po ako nang marinig kong ako'y nasa halamanan. Kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagat ako'y hubad, sagot ni Adan. Here's the response of God. Notice. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Voices. There are voices that would influence us, distract us, lead us astray, make you lag a little bit behind because you're listening. Yung mga anak po natin, minsan may nakasaksak po mga earphone yan. Pag tinawag mo para magwalis, hindi magre-respond. At minsan nakasubsub po sila sa kanilang mga gadget and they would not respond. And so there are distractions. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Ang kasunod po niyan, did you eat? All right, at guilty, sabihin po nila. Di ba? Pansin niyo po ba? May mga gising po kayo na parang, mahal ko ba talaga ang asawa ko? May mga gising po kayong gano'n. Huh? Huh? Christian nga ba ako talaga? You've been hearing voices. At may mga kasalanan na ini-encourage kang ipagpatuloy lang. Ignore God. Sino may sabi sa'yo that you would have to ignore God? So take a look at these aspects of life. Alala niyo po ba si David? I was reflecting on David also this week. Sapagkat si David po, nakilala po siya as giant slayer. Pero before that, he has some distractions. Nagpunta po siya sa kapatid niya kasi inutusan siya ng tatay niya. Di ba? Para, tingnan mo yung kalagayan ng digma. Sabi niya, okay, dalhin mo na rin itong tinapay at keso. Okay. Pero nung nandun na po siya, hinarap siya ng kapatid niya. Ito po ang sabi, anong ginagawa mo rito? Kanino mo iniwan yung ilang tupa na pinapaalagaan sa'yo? Alam ko kung ano iniisip mo, gusto mo lang manood ng gyera. Sapat na yon para sana, kung si David mahina-hina, he would be distracted from the vision because he is so Goliath. Hinahamak po yung mga kawal ng Diyos. At sabi niya, ba't sila tahimik?
Dapat nilalabanan niya. Yun po ang vision niya. Pero he was distracted by Eliab, pero hindi po siya nagpa-distract. Kaso, nung nasa harapan na po siya ng hari, ano? Sabi ng hari sa kanya, ang bata mo naman. Ikaw lalaban kay Goliath. Ito na po, no? Dinidistract po siya sa vision of, kaya ko yan si Goliath. Meron po ba kayong mga vision? At may nagsabi sa inyo na, ikaw, mag-abroad? Ikaw, gagraduate ng college? Ay, ang dami po namin sa youth na gano'n, no? Yung bang, in the family, in the whole clan, sila yung unang tutungtong sa CLSU. In the whole clan, sila ang unang magiging born again sa MCC. Alright? Grabe, mga first time. Tapos marami pong distractions yan. Ang daming haharang sa kanila. The same is the experience of David. Who hinders you to become so mighty in the Lord? Pero alam niyo, bakit ginanahan talaga si David? Meron po siyang isang tanong na pinaikot niya dun sa panahon na yon ng digmaan. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong iyan at sa makapag-aalis sa kahihiyan ng Israel? Intindi po ng tanong niya. Kaya po naaasar yung kapatid niyang si Kuya Eliab. Kaya ano ba yung tinatanong mo? Baka lusubin na tayo eh. At siya po, he keeps on asking that. Paulit-ulit po niya. Ano raw ang gantimpala? Sumagot po ng ganito. Sabi niya, sino mang makapatay sa kanya, sabi po kay David, ay gagantimpalaan ng hari. 3 bagay. Bibigyan ng kayamanan, amen? Ipapakasal sa prinsesa, si Michal, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Wow! Ano? Mahirap ka. Ang laki po ng taxation. To be exempt from taxes a good motivation indeed. However, dinagdagan pa. May premyo, may pot money, and there is a woman laging sisilip-silip sa kanya kasi po pogi si David eh. Pero sasabihin niya sa sarili niya, hindi ako tatyping yan kasi ako ay hindi dugong-bughaw. But when he heard that, sabi niya, panistong si Goliath. Pababagsakin ko siya sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa akin ng tagumpay. Amen? Amen. Minsan po ang ganda-ganda ng vision, di ba? Pero you will be distracted. Huh? Ay, pagbubutihin namin relationship namin mag-asawa, and you will be distracted by some of the vices. Ano? Mawawala yung track na to really be a very good spouse. Alright? Minsan, nakikita mo yung anak mo, ang ganda ng mga pangarap mo sa kanya, and you will be distracted by some of his friends. Okay? At dahil doon, lalayo ang loob ng anak mo sa'yo. There are things you won't want to be focused on. Amen? Say that word with me. Focus with God's voice. With God's vision. Di ba, napansin niyo po, at the beginning of the year, meron tayong prayer and fasting, and you're very determined. Talaga, itong taong ito, 52 Sundays, peperpeking ko yan. I will be attending mentoring, I will participate in myself, and you will be distracted. What is that? That distracts you all the time. Meron po mga distractions. Okay, tingnan si Mephibosheth, ha? Kukwentuhan ko kayo ng isa pang Bible story. Si Mephibosheth po, alam niyo po, ang vision niya talaga, kasi po anak po siya ng hari eh. Anak siya ni Haring Saul, the first king of Israel. Ang problema po, there was a war, and the king was killed in the battle. Talo po sila ng Philistine army. Sa katarantahan po nung yaya niya, there are well-meaning people. Yung nurse niya, tumakbo, nadapa, nalaglag po siya, and he grew up lame. Are you a victim also of other people who are very zealous, well-meaning, and yet they've hurt you? Maybe not physically. Siya po ganon. Alam niyo po saan po siya napulot? Nung maalala po ni David, may apo ba? May anak ba si Jonathan, yung kaibigan ko? Kasi po naghahari na po siya eh. And all of a sudden, in one quiet evening, he thought, naalala niya po yung kwentuhan nila, halakhakan nila ni Jonathan, ay, may kamag-anak kaya itong si Jonathan pangbuhay? And somebody remarked, there is a son of Saul named Mephibosheth. Where is he? He was in Lodebar. Grabe nung madinig po niya yan. Alam niyo po ba yun?
Ang Lodebar po is a place, is a forgotten place. Para po itong area na parang tapunan po ng mga hoodlum. Parang yung tondo nung araw, parang yung bagong baryo na kinalakihan ko nung araw. He was there. You know, anak ka ng hari, ang vision mo, and yet other people has distracted you from that vision of a royalty. Now, buti nilang hindi tayo tagal Lodebar, di ba? Pero minsan, yung utak natin, Lodebar. Diba? Oh, COVID ngayon. Oh, ang dami expectation ni Lord sa'yo, di ba? And yet, ang alibay mo, utak Lodebar. Pandemic. Dapat hindi ako naglilingkod kay Lord. Dapat nakakulong lang ako sa bahay. Dapat nakababad lang ako sa Facebook. Utak Lodebar, yung bang you've been shattered. You've been locked down. Lockdown mentality, yun po magpapahamak po sa atin. Dapat po umaangat tayo sapagkat the world will have voices. I don't listen to Harry Roque anymore. I don't listen to IATF. I listen to some informations, pero I get the meat, I throw the bones. Why? Because God has a dream for us. God has a standard for us. God has expectations from us. Amen? Imagine, yung church tumigil sa pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. We were placed in a lockdown. That's the Lodebar concept. Alam nyo, sabi po niya, patawag siya. Nung nandyan na po siya, grabe. Sabi niya, papatayin niyo po ba ako? Kasi kalaban ako. Sabi ni David, hindi. Kakain ka sa lamesa ko. Araw-araw pag nandyan ako. Amen? Ha? Akala niya, alam niyo, may mga sorpresa po ang Diyos sa buhay natin eh. Pero alam niyo, kahit nangyari po yun, may tanong po si Mephibosheth. Na Lodebar po siya. Look at the question. Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Hindi po nung impact ng Lodebar, pero lumalaki po siya, anak ng hari, royal blood. Tapos po, nung namatay po yung hari, nadala po siya sa Lodebar, ang utak niya, I'm a dead dog. God wants to release us from mindsets like that. Dito lang ako. Lockdown lang ako eh. Dapat, wala masyadong ina-expect sa akin. Yung mga cell leader, pag tinatanong ko, 3 lang kami. Na-Lodebar ka. Sapagkat in-expect ni Lord na you will be a multiplier. Amen? Ba't hindi ka nag-i-involve? Lockdown tayo, ha? Ganun po rin yung mga pastor. When I go around, I talk to pastors. What do you expect? Lockdown. Gusto niya marinig natin, tinig niya. Anong gusto niyang nakikita natin? The visions of the Lord. So that we will move differently. Like royalty again. Ito po, ang tindi po ng exposure na binigay sa kanya ni David. Araw-araw, you will be royalty again. You're not a dead dog. You are of royal blood. Your father is my best friend, Jonathan. At kaya ang hirap po nun, ano? Mula sa isang disaklay, ngayon may alalay siya. Di ba? Tapos binigyan siya ng farm. Iniangat siya ng Panginoon. Are you aware that God has a plan for you also? Amen? A wonderful plan. Pero kailangan po umalis tayo sa mga Lodebar ng buhay po natin. Kasi po may mga distractions eh. Sometimes it's caused by us. Sometimes it's caused by Satan. Sometimes it's caused by the world, that people around you. That's why you don't see what God is doing in your community. Puro trabaho na lang. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Oh, gusto ni Lord, isama mo siya sa mga visions mo. Amen. Say that with me. I'm not a dead dog. I am royalty for the glory of God. Mangarap po tayo, anak natin, motivate natin po mag-module. Kasi po, hindi sanay nagbababasa yung anak natin, di ba? Yung mga high schoolers, sabi niya, anong basta? Gusto ko lang pelikula. Pinalaki sa pelikula eh. No? Yung mga panahon ko, panahon ni Carlo J. Caparas. Gusto ng Diyos, magbasa ka ng Bible and you will catch the vision or you will be caught by the vision for God's honor. Amen? Imagine, araw-araw nandun siya sa hapag ng hari. Hindi po karapat-dapat. Pero sige, unti-unti, lumalaki yung isip niya. Umaani yung farm niya. Nagkakaroon na siya na uli ng pera. And God is raising him up to a different perspective. Huwag niyong isipin, ha? Ako, ganito lang ako talaga.
ito lang sweldo ko, 580 per day. Hindi po. Yung anak po ninyo, madidinig yan, mapapahamak po sila, malolodibar po sila dyan. Dapat ang pangarap po ng mga anak nyo, pinapakinggan nyo, and you support that. Amen? Yung mga cell leader nyo, supportahan nyo pag sabi, abutin natin yung susunod na barangay. Nobody would be stuck. Amen? Amen. Now, be careful with voices you hear. Be careful. Mga distractions po yan. Eto na. Vision is a favor that is coming. Pag meron po kayong mga vision na bago, itong 2020, lockdown, 2021, hindi ako papayag. It's a favor that is coming for you. So, God wants you to come with all your dysfunctions, disabilities, inadequacies, heartaches, burdens, and pains. Sabi ni Lord, I will bear them all. Amen? So, kung ano man yung sitwasyon natin, tatanggapin po tayo ni Lord. Ha? Yung mga anak nyo, bagsak-bagsak pa, sige lang, tutulungan tayo ng Panginoon Diyos talaga. Because it is God who will make the replacements, the changes you wanted for your life. Are you catching the vision? Ha? Kasi po, ganito po yung boses ng mundo. Nakikita niyo ba to? Lahat ng tindahan ng pampaswerte po, lugi. Bili na kayo, pampayaman. Wala ho kaming benta. Ito po yung kwento ng mga mayayabang na pungsoy experts, ng mga Buddhist, mga wrong God, wrong bet. No? Sabi-sabi, di ba? Iba-iba pinapakinggan. May iba pa bang Diyos dyan? Yun na po sinasabi nila. Okay? Tapon nyo na po. Pwede ba tapon nyo na yung palaka na yun? Yung gumaganong pusa. No? Pakitapon na po, ha? Ano pa ba? Yung mga kung ano-ano sinasabit nyo, pampaswerte, lahat ng po yan. Ha? Halatang-halata kayo ni Lord. No? Hindi mananampalataya ni Jesus to. Okay. What a news. Let me give you further some of the stories of visions. Ito po, ang panahon po na gusto nilang katayin si Jesus. They will execute Jesus, di ba? Biro mo, bago pala mangyari po yan, hindi lang pinakinggan ni Pilato. Yung asawa po niya, nananaginip, araw-araw, masama na. Sabi niya, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi sa kanyang asawa, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Si Jesus po tinutukoy. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. Even non-Christians will be dreaming in the last days. Do you understand that? And they will hear visions and dreams about God. Hey, talk to Cora about this. Ha? Kasi po, ano po yan, just last semester, one semester po siya, nakaupo dyan about studies of dreams and visions. Okay? And so, ngayon, nire-reveal sa akin ni Lord yung pinag-aaralan niya. Imagine, mga non-Christians po, lalapitan kayo, may panaginip ako. Bakit daw kita pinipersecute? That's what happened to Paul, di ba? Yun ang kanyang vision sa Acts chapter 9, and then yung binasa natin kanina, Acts chapter 26. Pero si Paul, isang araw, meron din panaginip na naman. Ang dami nito eh. Last week, yun ang message natin. Ano? Ito, meron na naman. Kasi ang kinukwento niya, papunta sila sa Asia, hindi po yung Asia ito sa atin, yung pong Asia Minor, ang territory po ngayon ng Turkey. They will hindered by the Lord to go there. Sabi niya, ba't kaya? And then all of a sudden, one evening, he dreamt. Sabi niya, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Even man of God will be dreaming. And the dream would always be related to God's business for the last days. The mission. Mga tao na po. Kaya po, let's be very sensitive sapagkat may lalapit sa inyo, namatayan, na ospital. Ito pong mga problemang ito would be bridges. The other day, I went to 3 people who was terminally ill. Yung isa po, may malaking bukol dito. Yung isa po naman ay nakaratay na, hindi na maidilat yung mata. We were summoned by our neighbors who are not members of MCC to be there. And so sabi ko, bakit kami na ang pinupuntahan ng mga tao?
Kukunti lang pa ko kasi mga pare. And they have no time to all this. Sabi ko, kahapon po kasi Monday, day off po pala. Nagde-day off rin po pala yung mga saserdote, yung mga pare. Sabi ko, ako wala akong day off. Pupunta ako dyan. I went. And then I went again. I went 2 times already. I've been listening sensitively to the responses of the community because God is speaking to them already. Amen? Okay? And we receive visions and invitations of people who wanted to be ministered already. Meron po akong natanggap na isang picture, isang report ng isang youth. Sabi niya, pinag-pray po namin itong matandang to. Readily, we went. Punta tayo dyan, pag-pray rin natin ulit. Ang ginawa po ni Paul, pagkatapos ng pangitayang ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Pag meron pong kino-communicate si Lord sa iyo, sabihin nga niyo na malakas, I will obey promptly. Right away. Are you still familiar with words like that? Yung bang pagdating sa pagkakaperahan, ang bilis. Pero pagdating kay Lord, teka. Sandali muna. Baka next week. No, right away. Because there are people who are awaiting us. By the way, sinabay po namin, medyo unique yung program namin ngayon, yung pong encounter, sinabay po namin ng re-encounter. Yung pong mga tao who really wanted refreshments, bagbagyan ni Lord yung mga matitigas ng mga aspeto ng buhay, and we gave them a special meeting on the first night. Alright? Why? Kasi po, naghahanap po tayo ng mga valuable players para sa vision po natin talaga. Ano po yung vision natin? That each one of you would really be a shepherd of souls. 5 people, 10 people around you. At pagka karoon ka na ganon, ang kasunod po nun, it would be a nucleus for a new fellowship. Amen? Can you shout with me? I will join the vision. Amen. Make it a prophetic utterance every day of your life. Ha? Ito po, boys group ko po ito. Ang instruction po nila, ang leader po namin ngayon sa boys ay si Kuya Benjamin. Alright? Ang assignment niya sa akin, by the end of February, nabuo na yung 12. Kasi po yon available na po yung mga leaders na yan. Tapos po, by May, ano po yun? Anniversary po natin. Yung po 12 na yon, youth boys lang po ito would have their own 12s already. And so, sisipagan po namin ng gusto, titirahin po namin itong pangitain na to. Because we saw this very clearly, we are creating an army. So kung meron po tayong 144 sa boys, meron pong 144 sa girls, meron po tayong maghihiwalay na po yung mga mentoring po namin talaga. Yung fusion po namin na mixed pag Friday would be a solid mentoring for boys and then another moment for girls. Amen? Are you with me? Regalo po namin yung 144 na yon sa Lord sa anniversary sa May. Amen? Reregaluhan po namin ng matindi. Si Iboy po, wala na ron sa picture. He attends the mentoring, pero ang assignment po niya sa akin is to give me 144 for Saranay. Okay? So everybody, si Kuya Rene, natataranta sa amin pagdating sa mga ganyan. Sabi niya, ano ba ngayon? Lugaw, sopas, lomi. Sa ngayon, ganun lang. Pero all these dedications have meanings to the Lord. Punta po ako dyan sa Karanglanong isang araw, dadaanan ko po yan. Meron po akong meeting somewhere. Nakita ko to, El Restaurante Titayabo. Sabi ko, ano meron dyan? Tingnan ko nga, bumaba po kami ni Cora. Yung may-ari, dating teacher, Ate Josie, sa National High School, nagpunta sa Italy. Nag-retire yata ng maaga. Nagpunta sa Italy. Yung anak niya, kasama niya ron. Nagka-problema ron, di ba? Nag-lockdown, taas ng ano. Umuwi po sila rito with all their money. Intindi, no? Pagkatapos po ay nag-o-offer po sila ng Italian pasta. Dinadayo ni Mayor. Eto, dinadayo po. Intindi. Sabi ko, what a vision. There are people in the pandemic has really caught something beautiful. Delubyo sa ibang lugar, dito sa amin, papagandahin namin. Kasi po, ano dyan, COVID-free dyan. Karanglan. No? Ay, hindi. San Jose pa to. Tayabo is San Jose, no? Okay. Now,
Alam niyo po ba kung anong ginagawa ko ngayon? May mga bago pong bukas. 4 lang po kasi yung outreach natin eh. Meron po mga bagong bukas. Ito po sa Cabanatuan City, namatayan po kami ng mga leader, di ba? Pinalitan ni Lord yung strategy sa akin. Sabi ko, mag-umpisa ka sa children, sa mga youth. Ito po ngayon, no? Every Tuesday, paglakad ko, babagsak ko sila sa San Jose Norte. Ako, iba iikutin ko, mga matatanda naman, mga businessman. Tapos, sila, si Jericho, si Ina, may mga kasama pa yan eh. Sino ba yan? Ngayon, meron na pong mga youth silang natitipon. Amen? Ayan, si Ina. Pagkagabi naman, sasama ko sila dun sa mga businessmen. Magsasalita na si Ina riyan, titirahin niya yan. Sabi niya, magpakatino kayo ha. Galitan niya mga yan. Okay, mga testimonies po nila. Makikinig sa kanya. Okay? We are producing an army. Your young people, your children, has caught the vision that they're part of a growing kingdom of God. Jericho, ayan, magtuturo. Ito pong isa sa San Jose kasi, lumang resort po yan, bulok na resort. Abandoned na resort. Yung tinutulungan namin sa Palayan City, siya rin ang may-ari nito. Sabi niya, Pastor, atin lang to. Pero we would like to give you a space here. Kaya po tayo, nagpagawa po tayo ng team. Napupunta dyan every week. Nag-umpisa lang kami sa bata, ngayon may mga youth na. The moment na magkaroon po ng mga nanay dyan, because we have one nanay already, we will send mothers there also. Kasi we wanted that in 2021, regalo natin kay Lord, another church in Cabanatuan. Amen? Take a look at the movement of God. We are catching all this, and we wanted participants, not spectators. Amen? And you got to be hearing from God and to be able to volunteer to any of these things. Now, ito pong mga mentoring natin, hindi na po kasya rito eh. Pinaghiwa-hiwalay na po natin. Lahat po tailored fit. Ito po yung mentoring natin sa Gabaldon. Mga nanay po dyan karamihan. Meron na rin pong tatay. Meron pong separate sa San Jose. Meron pong separate sa Licaong. We move not only from worship services, we move from worship to mentorings. Amen? Amen. Kasi po kailangan dumami ang magagaling na equip natin. We produce committed and competent workers of God. Okay? 2 choices. Next level, up, or next level, down. Hindi nyo po mahalata yun. Pababa ka pala ng pababa. Hanggang sa, actually, bago pa po kayo mawala rito, alam na po namin na, hindi na nagdi-devotion yan. Kaya, hindi na nadidinig ang Panginoon Diyos. So take a look at all these things. Kasi po, sabi ni Lord, hindi ba kasama mo ang espiritu mo nung nandun ka, nag-overtime ka sa trabaho? Hindi ba kasama mo ang espiritu ko nung patuloy kang tumiatanggi sa mga cell leaders po natin? Habang ikaw, pinapanood mo lang yung mga nag-encounter, nagungunguy ka, marami kang sama ng loob. Repent. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos and let's rally our faith sapagkat ito po ang panahon. Anytime we're waiting for His appearing. Amen? Let's pray together. Hawakan po natin mga puso natin. Panginoon, kausapin mo kami. We would like to be very sensitive to you, Panginoon. Makita namin ang kaibahan ng mga temporal na mga bagay at mga bagay na eternal. We pray in the name of Jesus that you will bless us and truly nourish us. And we will never regret, Lord, that we have given our life for you and for the Great Commission. In Jesus' name, amen. Thank you. God bless you.